Mabigat ang hangin ng gabing iyon. Sa kalsadang putik, bumabagtas ang lumang sasakyang karga ang mga gamit ni Mario, mga kemikal, tubo, at puting tela. Malayo ang baryo, halos wala ng signal, at tanging liwanag ng lampara ang gumagabay sa kanya. Sa dulo ng daan, isang bahay na gawa sa kahoy ang naghihintay. Sa ilalim ng bubong, may kabaong. Ang bangkay ay babae, namatay daw sa lagnat, sabi ng mga kapitbahay. Tahimik ang paligid. Ang mga niyog sa labas ay tila nagbubulong-bulungan, at ang hangin ay may dalang amoy ng bulok na kahoy. Habang inihahanda ni Mario ang mesa at mga gamit, napansin niyang may basa sa sahig. Tubig ba? O dugo? Nang silipin niya, wala naman. Tumulog ang orasan, 2:30. Nagsimula siyang magtrabaho. Sinimulan niya ang pagbubuhos ng formalin, at sa bawat patak, tila may sumasabay na tunog ng mahinang hikbi. Pinilit niyang huwag pansinin. Sanay na siya sa ganitong gabi, o akala niya lang. Sa labas, biglang humuni ang hangin. Lumamig ng sobra, parang may humihina sa batok niya. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang sarili, pero sa likod, may anino. Hindi gumagalaw, pero nakatingin. Pagkakurap niya, wala na. Tumingin siya sa bangkay, at napansin niyang nakangiti ito. Hindi iyon ganoon kanina. Madaling araw. Walang tunog kundi ang pagpatak ng tubig sa timba at ang banayad na ugong ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng bintana. Pagkatapos niyang ibalot ang bangkay, naupo si Mario sa isang lumang silya sa tabi ng kabaong. Dapat ay aalis na siya kinabukasan, pero napilitan siyang magpalipas ng gabi, malayo ang bayan, at umuulan sa labas. Mabigat ang talukap ng mga mata niya, ngunit may kung anong pumipigil sa tulog. May ingay. Hindi malakas, parang kaluskos lang ng tela. Galing sa kabaong. Dahan-dahan siyang tumayo. Maingat na lumapit. Baka pusa lang. Pero nang sulyapan niya ang loob, nanigas ang katawan niya. Ang puting tela na ipinambalot niya kanina ay nakalilis, parang may kumilos mula sa loob. Namilog ang mga mata ni Mario. Kumapit siya sa mesa, pilit hinahanap ang dahilan. Baka hangin. Baka alon ng ilaw. Baka. Isang mahinang tunog, parang daliri na kumatok sa kahoy. Muli. Ngayon, mas malinaw. Napaatras siya, pero sa bawat hakbang niya, tila may sumusunod na anino sa sahig. Sa gilid ng kanyang paningin, may dumaan, isang puting anyo, dahan-dahang dumulas papunta sa kusina. Nawala. Tahimik muli. Umupo siya, nanginginig at tinakpan ng kumot ang sarili. Sa likod ng talukbong, naririnig pa rin niya ang mga hakbang. Mabagal. Parang nililibot ang bahay. At minsan, sa pagitan ng mga patak ng ulan, may mahinang tinig, hindi salita, kundi parang paghinga na may pighati. Bago siya tuluyang pumikit, tumigil ang lahat. Tahimik. Ngunit nang dumilat siya saglit, sa dulo ng silid, sa tabi ng kabaong, may babaeng nakatayo. Walang mukha. At nakatingin sa kanya. Bumubuhos ang ulan sa labas, walang tigil, tila sinasakal ang buong baryo sa bigat ng tubig at hangin. Si Mario ay hindi makagalaw. Ang babae sa tabi ng kabaong ay nananatiling nakatayo, hindi gumagalaw, parang usok na nanigas sa gitna ng dilim. Pinikit niya ang mga mata, pilit pinapakalma ang sarili. Nang muli niyang idilat, wala na ito. Ngunit naiwan ang basang marka ng paa sa sahig, mula sa tabi ng kabaong, paakyat sa hagdan. Walang ibang tao sa bahay. Hindi gumagalaw si Mario, pinagmamasdan lang ang unti-unting paglaho ng bakas, hanggang sa sumama ito sa sahig na unti-unting natutuyo sa lamig ng hangin. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay may kasamang lagitik ng kahoy na sahig, parang pag-ungol ng bahay na matagal ng pagod. Kinuha niya ang lampara at sinundan ang hagdanan paakyat. Ang liwanag ay kumikislap, humihina sa bawat hakbang. Pagdating niya sa itaas, amoy agad niya ang luma, alikabok, sabon, at bahagyang asim ng formalin. May silid doon na bahagyang nakabukas. Pinilit niyang sumilip. Isang lumang aparador. Isang mesa na may basag na salamin. At sa ibabaw ng salamin, isang lumang retrato ng pamilyang hindi niya kilala. Nandoon ang babae. Ang babaeng kanina'y nasa kabaong. Nakangiti sa litrato, may kandilang nakatirik sa harap, halos ubos na. Umihip ang hangin mula sa likod niya, at sabay sa pag-uga ng kurtina ay narinig niya ang tunog, isang mahinang tawa, halos buntong hininga lang. Napahawak siya sa dibdib.
Wala to, bulong ng isip niya, pero ramdam niyang may tumama sa balikat niya. Malamig. Parang kamay ng bangkay. Napaatras siya, at sa sandaling iyon, sumara ang pinto sa silid. Nabitiwan niya ang lampara, gumulong ito, nagliyab ang maliit na apoy sa sahig, at pansamantalang binigyang liwanag ang buong paligid. Doon niya nakita. Sa likod ng aparador, may nakasabit na puting tela, punang tuyong dugo. At sa ilalim ng mesa, may kabaong. Luma. May basag na salamin sa ibabaw, at sa loob, nakahimlay ang isang katawan, tuyo, gusot, parang matagal nang iniwan. Ngunit ang ulo nito ay wala. Napasigaw si Mario, pero walang lumabas na tunog. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang lumamig, parang sinisipsip ng lupa ang init ng kanyang balat. At mula sa likod niya, marahan, dahan-dahan, may boses na huminga sa tainga niya. Hindi salita. Hindi pangalan. Isang mahabang paghina lang, ngunit may bigat ng pighati at galit. Tumakbo siya pababa. Ang lampara ay naiwan, at sa dilim ng hagdan, bawat hakbang niya ay sinasabayan ng ibang hakbang. Bumabalik ang lamig sa batok niya, mas mabigat kaysa kanina, parang may humahawak. Pagdating sa ibaba, bumungad sa kanya ang kabaong, bukas na. Ang bangkay ng babae ay wala na sa loob. Ang tela na ipinambalot niya ay nakakalat sa sahig, basa, parang ginamit na ulit. Sa labas, kumikidlat. Sa liwanag ng kidlat, nakita niyang sa dulo ng silid may nakatayo muli. Ang babae. Ngunit ngayong gabi, ang mukha nito ay nababalot ng tela. Nakatingin lang. Hindi gumagalaw. Nang muling dumaan ang kidlat, nawala ito. Sa halip, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto sa likod niya. Dumiretso siya palabas, basang-basa sa ulan, nanginginig ang buong katawan, at tumakbo palabas ng baryo. Hindi na siya lumingon. Ngunit kahit sa bawat yapak niya sa putik, ramdam niya na hindi siya nag-iisa. Ang tunog ng ulan ay tila may kasamang yabag. Ang mga niyog ay tila may matang nakamasid. At sa bawat kislap ng kidlat, sa dulo ng daan, may nakikita siyang anino. Nakasunod, nakatayo, at tila nakangiti. Kinabukasan, dumating ang may-ari ng funeraria para sunduin ang mga gamit ni Mario. Nakita nilang bukas ang lahat ng pinto. Ang sahig ay basa, may marka ng mga paa na papalabas ng bahay. Ngunit walang Mario. Walang bangkay. Walang kabaong. Sa gitna ng sahig, tanging naiwan ay ang lumang retrato ng babae. Ngayon ay may isang lalaking nakatayo sa likod niya. Mukha ni Mario. Maputla. At nakangiti rin.